Hinamak na manugang. Kabanata 951. Nagkagulo ang buong bahay, ang mansyon ng pamilya Wang ay ganap na napapaligiran ng mga tao. Karamihan sa mga residente sa bayan ay mga magsasaka, kaya natural na alam nila na malapit ng ipanganak ang isang tiyak na kayamanan. Marami ring mga taong sakim at gustong agawin ang kayamanan. Gayunpaman, nang dumating sila sa pasukan ng Wang Mansion at nakita ang magkapatid na si Ding na nagbabantay sa labas, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso at hindi nang ahas na mag-isip tungkol dito. Ang taong nagpino ng magic weapon ay ang pumatay sa nascent soul realm expert ng Wang clan sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Kung maglalakas loob silang sumugod para agawin ang kayamanan, hindi ba't kamatayan ang nililigawan nila? Ang puting apoy na naglalaman ng mga enerhiya ng mahiwagang kayamanan ay sinunog ang mahiwagang sandata. Sunod-sunod na kinuha ni Alex Dixon ang isang high-grade magic treasure at itinapon ito sa nagngangalit na apoy. Ang magic treasure ay bawat halos mahigit 100,000,000, ngunit nang mahawakan nila ang apoy, agad itong naging abo. Ang makulay na enerhiya ay dinalisay ibinuhos sa pinong magic weapon. Ang mahiwagang sandata na nakabalot sa puting apoy ay hibang din na hinihigop ang pagbibigay ng enerhiyang esensya ng magic treasure. Pagkatapos ng 2 araw at 2 gabi ng pagpipino, ang lahat ng mga magic na armas sa silid ay ganap na nawasak. Gayunpaman, ang mga sandatang mahika na nakabalot sa puting apoy ay walang gaanong pagbabago. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at tinitigan ang puting apoy. Talagang karapat-dapat itong tawaging isang sinaunang kayamanan ng espiritu. Nakaubos na ito ng mahigit 100 magic weapon at naka-absorb ng malaking halaga ng magic weapon essence, ngunit hindi pa rin ito pino. Kung itinigil niya ngayon ang pagpino ng mga artifact forging, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng nasirang magic weapon. Mukhang kailangan kong gamitin ang bagay na ito. Binitiwan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at isang makukulay na bato ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang tingin na chi ay dumb alloy sa paligid nito. Bato ni Nuwa, isang supreme grade magic weapon embryo sumipsip ng sinaunang na enerhiya at dugo ni Nuwa. Si Alex Dixon ay nag-alinlangan lamang ng 1 segundo bago niya inihagis ang Nuwa stone sa puting apoy gamit ang isang pitik ng kanyang kamay. Boom! Ang puting apoy ay lumawak sa isang iglap, ang apoy ay nagsisiwalat din ng isang kulay-kulay na bahaghari na kinang halos nagpapaliwanag sa kalawakan, sa gabi. Ang mahiwagang sandata na nakabalot sa puting apoy ay nagsimulang tumunog, at ang mga daloy ng 5 kulay na nag-aalis ng enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa paligid. May isang hakbang pa, si Alex Dixon ay bumuo ng isang hand seal at nagpasok ng ilang mga hand seal sa puting apoy. Sa isang iglap, nagbago ang hangin at mga ulap sa kalangitan, at patuloy na hinahati ng kidlat ang maitim na ulap. Ang enerhiya sa lahat ng direksyon ay hinihigop ng mahiwagang sandata sa puting apoy na parang hinihigop ng bulak ng dagat. Agad namang nagpanik ang mga tao sa labas ng mansion. Ano ang nangyayari? Ang paglilipat na enerhiya sa bahay ay malapit ng mahigop ng tuyo. Ang pagsilang ng isang pambihirang kayamanan ay talagang gustong sumipsip ng enerhiya ng Free Water Town. Tapos na. Ang paglilipat ng enerhiya sa loob ng 100,000,000 radius ay hinigop na. Paano tayo maglilinang sa palabas? Ang mga tao ay nasa estado ng takot, at nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Nagtipon sila sa Three Water Town dahil ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga katangian ng enerhiya, kung ang lahat ng enerhiya ay sinipsip kung gayon hindi nila magagawang linangin ang. Napakahirap na makahanap ng nakalimutan. Bukod dito, karamihan sa iba pang nag-iisip na lupain ay binabantayan ng pamilya ni Cultivator, mahigpit nilang sinusubaybayan ito, at ang sinumang lumabag sa batas ay papatayin ng walang pagbubukod. May gustong pumasok sa manor at sirain ang mahiwagang sandata sa gulat. Ang 2 kapatid na babae ni Ding sa labas ng pinto, pati na rin sina Chin Lei, Han Yun, at iba pa ay agad na humakbang para pigilan sila. Sumugod din si Jiao Su. Sa isang lambak sa tiyan ng Green Sky Boundary Mountain, si Dixon Yulong ay nakatayo sa harap ng isang kahoy na bahay, nakikipag-usap sa kanilang mga tao na nakaitim na damit. Biglang tinakpan ng maitim na ulap ang kalangitan, at kumikidlat. Ang espiritu ng enerhiya sa loob ng teritoryo ay tila hinihigop ng isang bagay, at ito ay unti-unting tumagas.
Isang matandang nakasuot ng itim na may hawak na tungkod ng ulo ng tao ang may mahigpit na ekspresyon at agad na nagsabi, sino ang nagpino ng sinaunang magic weapon? Nagtaas din ng ulo si Dick Senyulong, malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa langit. Si Uncle Wang, na nasa tabi niya, ay orihinal na may haggard na ekspresyon, bigla siyang nangalit ng ngipin at malamig na ngumuso. Sinira ni Alex Dixon ang pamilya Wang at pinatay ang mga miyembro ng Wang clan. Sa pagtingin sa eksenang ito, natatakot ako na maaari niyang gamitin ang mahiwagang arma sa bodega ng pamilya Wang upang pilitin ang paggawa ng artifact. Kumunat ang noo ni Dick Senyulong, nakatanggap na siya ng balita na dumating si Alex Dixon sa Three Water Town. Hindi niya inaasahan na hindi lang niya nasira ang pamilya Wang, napinuri niya ang mga sinaunang mahiwagang sandata sa mismong lugar. Kung magtagumpay ang batang ito sa pagpino ng artifact forging, haharapin niya ang isang malaking banta. Bago siya makapagsalita, isang matandang nakasuot ng itim na damit na may suot na malaking bone chain ay nagsabi ng may kalungkutan at galit, dakilang elder, pinatay ni Alex Dixon ang aking anak, si Wu Chi, dapat ko siyang bayaran gamit ang kanyang dugo. Ang matandang lalaki na nakaitim na roba na may hawak na tungkod sa ulo ng tao ay nagsabi sa malalim na boses, how dare he go against the wizard race, hindi namin siya pakakawalan. Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay ang pangalawang elder. Nang mabaigo siyang makuha ang magic treasure mula kay Alex Dixon matapos makuha ang ruler, pinatay siya. Nang marinig niyang tumagos ang espada sa kanyang dibdib, sa sobrang galit niya ay muntik na siyang sumabog sa lugar. Kung hindi dahil sa pansamantalang pinigilan siya ng dakilang elder, siya ay agad na sumugod palabas ng Green Sky Realm kasama ang kanyang mga tao at pinatay si Alex Dixon. Tumalikod si Dick Senyulong at sinabi sa Great Elder, dahil mayroon tayong common enemy, susundin natin ang planong napag-usapan natin kanina at sabay nating aalisin si Alex Dixon. Hindi pa niya napipino ang kanyang magic weapon. Kung hihintayin natin siya, tapusin ang pagpino ng mahiwagang sandata, ito ay magiging isang malaking banta sa atin. Ang mga mata ng dakilang elder ay kumislap habang siya ay nag-iisip sandali at sinabi, tutulungan ka ng aming wizard tribe sa pagpatay kay Alex Dixon, pagkatapos ay maayos ang paggamit, isang sinaunang magic weapon na nasa kamay niya na hindi pa napipino ay magiging sa amin ng wizard tribe. Nakangiting sabi ni Dick Senyulong, syempre, isa akong negosyante, ang sinaunang magic weapon na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa akin. Gayunpaman, may kislap na kasakiman sa kanyang mga mata. Nagtama ang dalawa at agad na nagpadala ng mga eksperto para umalis sa Azure Sky Realm at sumugod sa Three Water Town. Boom, lalong tumibok ang kulog sa langit, ang mga kidlat ng kidlat ay parang mga ahas na pilak habang binubuksan nila ang madilim na ulap, na nagbibigay liwanag sa Three Water Town na kasing liwanag ng araw. Ang magkapatid na Ding at ang iba pa ay puro dugo habang binabantayan ang pinto. Mahigit 100 tao ang nakahandusay sa lupa sa kaguluhan, lahat sila ay mga taong sakim na gustong pumasok sa mansyon, patayin si Alex Dixon, at alisin ang magic weapon. Ang ilang magsasaka ay hindi natatakot sa kamatayan, ikinaway nila ang kanilang mga armas at sumugod. Ikinaway ni Ding Ching ang kanyang kamay, ilang ice crystal needles ang lumipad mula sa kanyang kamay at tumusok papunta sa kalaban. Ang dalawang cultivator na sumugod sa kanyang harapan ay nanginginig at agad na na-freeze sa mga ice sculpture. Ang bloodthirsty thunder whip sa kamay ni Ding Yu ay sinamahan ng tunog ng hangin at kulog habang ito ay mabangis na pinutol, na agad na pumatay ng 3 hanggang 4 na tao. Hinawakan ni Jiao Su ang magic weapon treasured fan sa kanyang kamay, at sa tulong ng snow silkworm treasured armor, sumugod siya sa karamihan at nagsimula ng massacre. Umatras ang karamihan sa pagkatalo, sabay silang nagsiksikan sa di kalayuan, hindi ng ahas na muling sumulong. Isang grupo ng mga bastos, labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Pinitik ni Ding Ching ang kanyang palad at ilang ice crystal na karayom ang lumipad pabalik sa kanyang palad at umatras sa pintuan ng bahay. Itinaboy lamang nila ang grupong ito ng mga sakim na mangangaso ng kayamanan at hindi sila hahabulin. Ngayon na ang artifact forging ay umabot na sa huling sandali nito, kailangan nilang bantayan itong mabuti. Kung may kahit kititing na pagkakamali, hindi lang masisira ang magic treasure, baka mawalan din ng buhay si Alex Dixon. Nagsisiksikan ang mga tao sa di kalayuan, nagulat sila at nagalit.
Maaari ba nating hayaan itong si Dixon na ito ay makuha ang lahat ng enerhiya sa loob ng 10 radius? Bakit nahulog sa mga kamay ni Alex Dixon ang isang mahalagang kayamanan tulad ng sinaunang magic weapon? Kung makuha ko ang sinaunang magic weapon, ipapasakop ko ang lahat sa akin. Ang kasakiman ay kumikislap sa mga mata ng karamihan, gusto nilang makuha ang sinaunang magic na sandata, ngunit natatakot din sila sa lakas ng kakaunting tao sa pasukan, kaya hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Sa sandaling ito, biglang naghiyawan ang mga tao, itinaas ni Ding Yu ang kanyang ulo at nakakagulat na nakita ang isang malaking itim na anino na humahakbang pasulong mula sa karamihan, papalapit ang itim na anino, nang malinaw na nakita ni Ding Yu ang itim na anino, hindi niya maiwasang matigilan. Kabanata 952 ito ay isang higanteng higit sa 3 metro ang taas, hubad ang dibdib, na may tagpi ng balat ng tigre sa kanyang baywang, maitim na kayumanggi ang balat, at kakaibang tigas. Napakalaki ng higanteng ito, ang mga kalamnan nito ay unti-unting umuumbok, kinaladkad nito ang isang hindi mapapantayang malaking itim na martilyo sa kamay nito, sa bawat hakbang nito, yumayanig ang lupa. Sa likod ng higanti ay may 30 hanggang 40 lalaking nakasuot ng itim, na lahat ay mga mandirigmang mangkukulam, mayroon ding 20 kakaibang dayuhan na may iba't ibang kulay ng buhok, mayroong kahit ilang makapangyarihang mandirigma sa Golden Core Realm sa kanila. Nang inig ang puso ni Jiao Su, at mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay. Natatakot akong nandito ang Wizard Tribe para maghiganti kay Alex Dixon, tingnan mo ang pormasayo nila. Nandito rin kaya ang Wizard Tribe para pumatay ng mga tao at bawiin ang kanilang mga kayamanan. Bago pa man makasagot ang higanti ay nagpakawala na ng dagandong ang higanteng nagyayari sa kalangitan. Kinuha niya ang malaking black iron hammer at binasag ito papunta sa lugar kung saan nakatayo ang iilan sa kanila. Umalis ka na, malamig na saway ni Ding Qing, umikot ang katawan niya at agad siyang umiwas sa gilid. Boom! Isang nakakabinging tunog ang narinig. Nanginginig ang lupa. Umaalingaw-ngaw ang mga malalakas na hangin. Isang malaking hukay na may diameter na 4 hanggang 5 metro ang lumitaw sa lupa, para itong maliit na meteorite na nabasag mula sa langit, ang puti at mga pira-pirasong bato ay lumipad kung saan-saan. Ito ay nagkataon kung saan nakatayo si Ding Qing at ang iba pa. Ang mga tao sa paligid ay natakot lahat, ang lakas ng martilyo ng higanteng ito ay sadyang nakakabasag ng lupa. Ang solidong itim na bakal na martilyo, na tumitimbang ng ilang 10-10 tonelada, ay parang laruan sa kamay ng higanti, sumasayaw ito na parang hangin. Bang, bang, bang! Inihagis ng higanti ang black iron hammer at patuloy na binasag patungo sa kinatatayuan ni Ding Qing at ng iba pa. Masyadong malaki ang kapangyarihan ng kalaban, maging si Han Yun ay hindi nang ahas na madaling makipag-away at mabilis lamang na nakaiwas. Sa tuwing tumama ang martilyo ng higanti sa lupa, isang malaking butas ang lalabas sa lupa. Sa pagbagsak niya gamit ang kanyang martilyo, hindi nakayanan ng lupa ang mga malalakas na hampas, ito ay bumukas, nagsiwalat ng ilang napakalalim na bitak. Sa hindi kalayuan, ang patio ng pamilya Wang ay tila dumanas ng isang lindol, at ang mga dingding ng bahay ay gumuho sa isang dagandong. Ang buong mansyon ng Wang ay talagang gumuho ng higit sa kalahati dahil sa pagyanig ng lupa. Nayanig din ang mga tao sa paligid hanggang sa hindi na sila makatayo ng maayos, para silang mga pulgas sa ibabaw ng tambol, na umuugoy. Ang ilang mga tao na may mababang paglilinang at nakatayo malapit ay natama ng mga lumilipad na bato, agad silang damyugo at namatay on the spot. Pinangunahan ni Qin Lei ang kanyang mga tauhan at inatake ang higanti ng buong lakas. Ngunit ang balat ng higanti ay napakatigas at hindi sumakit o nangangati man lang. Malamig na saway ni Ding Yu, inihagis niya sa kanyang kamay ang bloodthirsty Thunder Whip at winalis ito patungo sa guya ng higanti, sinusubukang hilahin ito palayo. Nakita rin ni Jiao Su ang kanyang intensyon, kinaway niya ang bakal na mapaypay at umatake mula sa gilid, na nakakuha ng atensyon ng higanti. Ngunit nakita din ng mga eksperto sa likod ng higanti ang kanilang mga intensyon at agad na sumugod. Itinaas ni Ding Qing ang kanyang magkabilang kamay at ang mga ice crystal needle sa kanyang mga kamay ay patuloy na bumaril, na humarang sa ilang eksperto. Ang letigo ni Ding Yu ay pumulupot sa binti ng higanti at agad na nakaramdam ng tuwa sa kanyang puso habang pilit na hinihila.
Ang enerhiya na kanilang enerhiya ay sumabog mula sa kanyang buong katawan at ang kanyang lakas ay sapat na upang kaladkarin ang isang truck ng 10-10 tonelada. Sa hindi malamang pagkakataon, naduraj ang puso ni Ding Yu nang bawiin niya ang kanyang letigo. Ang letigo ay talagang hindi gumagalaw, at ang kabilang partido ay kasing tatag ng Mount Tai. Habang natulala si Ding Yu, biglang gumawa ng malakas na tunog ang higanti at itinaas ang kanyang paa. Agad na inihagis sa gilid si Ding Yu kasama ang letigo. Ang higanti ay naghagis ng isa pang suntok sa hangin papunta kay Jiao Su. Inikat ni Jiao Su ang kanyang katawan sa hangin at agad na umatras. Gayunpaman, natangay pa rin siya ng hanging kamao at sinuntok ng daan-daang metro ang layo. Ubo-ubo, tumayo si Jiao Su sa takot, magulo ang buhok. Kung hindi dahil sa snow silkworm armor, siya ay nabugbog hanggang mamatay sa lugar. Sinamantala ang oras na pinalipad ang dalawang babae, sinamantala ng lalaking nakaitim na nakasuot sa tabi ng higanti, pati na rin ang mga dayuhang eksperto, na maglunsad ng matinding pag-atake. Napaatras si Qin Lei at nakasimangot na sinabi, "Sino nga ba ang higanteng ito? Paano siya magiging napakalakas?" Sinabi ng isa sa mga lalaking nakaitim na nakasuot ng damit, hindi talaga naiintindihan ni Alex Dixon, gusto niyang labanan si Dixon Yulong sa ganitong antas ng kasanayan, ang higanteng ito ay isa lamang sa 4 na dakilang tagapag-alaga ni Dixon, Yulong, ang demonyo, hindi mo kayang harapin ito, at iniisip mo pa rin kaya mo siyang harapin. Ang Wizard Tribe at Dixon Yulong ay nagsanib na, malamig ang magandang mukha ni Jiao Su. Ang mga taong nakasuot ng itim na damit ay halatang mga mandirigma ng Wizard Tribe. Ang dosenang o higit pang mga dayuhang powerhouse sa tabi nila ay dapat na mga pumatay kay Dixon Yulong sa Dark Group. Boom! Isang malaking itim na anino ang bumagsak mula sa itaas. Nagulat si Jiao Su at agad na umiwas sa gilid. Nang siya ay umiwas, ang malaking black iron hammer ay bumagsak sa kanyang ulo, na lumikha ng isang malaking bunganga kung saan siya nakatayo. Pinangunahan ni Han Yun ang kanyang mga tauhan at nagpaputok ng ilang putok sa higanti. Gayunpaman, walang silbi ang mga baril laban sa higanteng ito. Ang isa pang bahagi ng Wang Family Mansion ay gumuho, na inihayag ang bulwagan sa gitna. Nabasag ang mga pinto at bintana ng bulwagan, na nagpapakita ng 5 kulay na kinang na umalingaw sa kidlat sa kalangitan. Nandyan ang pambihirang kayamanan. Bamalat ang pagtataka sa mga taong nanunood ng palabas. Maraming tao ang nakatitig ng dilat sa kanilang mga mata, na nagpapakita ng kanilang kasakiman. Sa lamang ng pagtingin sa matinding kulay na ningning at ang makapal na potensyal na enerhiya, kitang-kita na ang isang tiyak na sinaunang kayamanan ay nang ipanganak. Kung makukuha niya ang kayamanan na ito, tiyak na matatawag siyang hari sa Three River Town. Dahil sa kasakiman, maraming tao ang agad na tumakbo papunta sa bulwagan ng walang pag-aalinlangan, na umaasang maaagaw ang kayamanan. Nagtaas din ng ulo ang higanteng demonyong lobo, bahagyang bumaba ang katawan nito, at biglang, parang kanina, dumiretso ito sa bulwagan. Pumunta ka, patayin si Alex Dixon at kunin ang sinaunang kayamanan, nagalit ang lalaking nakasuot ng itim at agad na sumugod sa bulwagan. Nang makita ang karamihan ng tao sa lahat ng direksyon, kasama ang mga demonyong lobo, pati na rin ang mga assassin, kinuha nilang lahat ang bulwagan ni Alex Dixon bilang target nila, ang magkapatid na Ding na nagbabantay sa pinto. Gayon din si Qin Lei at iba pa, ay labis na nababalisa. Sa ngayon ay ang kritikal na sandali ng pagsilang ng pambihirang kayamanan, ngunit napakaraming tao ang gustong agawin ang kayamanan, bilang karagdagan sa mga assassin, mangkukulam na mandirigma, at isang makapangyarihang demonyong lobo, kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas, hindi nila ito magagawang labanan. Ang mga lokong tao ay sumugod na sa gilid ng bulwagan, nagniningning sa kasakiman ang mukha ng lahat. Ilang malakas na sigaw ang lumabas mula sa karamihan. Kung sino ang makakapagbigay nito, first come first serve. Ang buong pulutong sa Three River Town ay kumukulo sa pananabik, pulang-pula lahat ng mata nila. Ang lahat sa bayan ay tagapagsasaka, alam nilang lahat ang halaga ng isang supreme grade magical treasure, ngayong isinilang ang isang pambihirang kayamanan, sino man ang makakuha nito ay magiging hari ng Three Water Town. Habang ang nakatutuwang pulutong ay nakapaligid sa bulwagan mula sa lahat ng direksyon, matamang pinagmamasdan sila.
Bigla na lang, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumikat mula sa loob ng silid. Wala, ang bubong ay bumagsak, at ang ginintoang liwanag ay lumabas sa bubong at papunta sa mga ulap. Ang madilim na kalangitan ay agad na naliwanagan ng gintong liwanag, at ang kalangitan ay natatakpan ng ginintoang liwanag. Ang kidlat na patuloy na kumikislap sa langit ay biglang kumalma. Nakakamatay na tahimik ang paligid. Sa isang iglap, ang lahat ng kidlat sa kalangitan ay biglang nagsama-sama at naging isang walang kapantay na malaking haligi ng kidlat na kumikinang sa isang nakasisilaw na puting liwanag. Sa isang dagandong, bumaril ito mula sa langit at sumanib sa gintong liwanag sa silid. Ang langit na puno ng kulog ay sunod-sunod na damaloy, na patuloy na humahampas sa silid. Ang mga tao sa paligid ay hindi sinasadyang huminto sa kanilang mga yapak at sunod-sunod na mga umatras. Ang kanilang mga puso ay walang katulad na panginginig, thunder tribulation, anong uri ng kayamanan ito, para makapag-trigger ng lightning tribulation, nang tumama ang tribulation lightning, ito ay alinman sa isang armas na nawasak o, isang walang katulad na sinaunang kayamanan ang lumitaw. Kabanata 953 kulog sa paligid, kumulog sa buong kalangitan. Ang malalaking kidlat ay parang mga matulis na palaso, sunod-sunod na pinuputol. Ang napakalaking Wang residence ay naging mga guho, tanging ang bulwagan sa gitna ng nakatayong mag-isa sa mga guho, tinamaan ng hindi mabilang na mga kidlat. Ang kanilang treasure hunter na sumugod sa harapan ay walang oras na umatras, direkta silang tinamaan ng kidlat hanggang sa mamatay at naging uling. Natigilan ang karamihan, ilang sandali, lahat sila ay nakatitig ng mabuti sa bulwagan at hindi ng ahas na sumulong. Pinakamatanda kuya, puno ng pagkabalisa ang mukha ni Chin Lei, gusto niyang humakbang pasulong, ngunit napaatras siya ng kidlat. Ang dalawang magkapatid na si Ding ay nagsalubong din ng kanilang magagandang kilay ng mahigpit, labis silang nag-aalala. Para sa cultivator, ang isang mababang antas ng tagumpay ay hindi mag-trigger ng kidlat na kapighatian, tanging kapag ang isang nascent soul ay pumasok sa yugto ng soul formation maaari itong mag-trigger ng kidlat na kapighatian. Gayunpaman, kapag ang isang mortal ay umabot sa yugto ng soul formation, sila ay lalayo sa mortal na katawan at magiging isang buto ng Diyos. Hindi magiging madali para sa kanila na maabot ang yugto ng nascent soul. Upang maabot ang yugto ng soul formation, imposibleng maabot ang langit. Maging ang magkapatid na Ding, na naging assassin sa lahat ng mga taon na ito at naglakbay sa buong mundo, ay hindi pa nakakita ng soul formation stage cultivator. At si Alex Dixon ay nasa maagang yugto lamang ng nascent soul, ang pagpino sa mga magic weapon ay talagang nag-trigger ng kidlat na kapighatian. Makayanan kaya niya ang kapighatiang ito? Tahimik na pinalibutan sila ng mga tao, walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang kidlat sa kalangitan, at humina din ang heaven thunder. Ang demonyong lobo ay nagpakawala ng mahinang dagandong, at inihagis ang malaking itim na martilyo nito patungo sa bulwagan. Ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim at mga assassin sa likod nito ay nakasunod din ng malapit sa likuran. Biglang nabawi ni Ding Qing ang kanyang sentido at sinabing, hindi maganda, gusto nilang samantalahin ang oras na ito upang pilitin na bawiin ang kayamanan. Itinaas ng demonyong lobo ang dambuhalang martilyo at itinaas ang dalawang kamay sa itaas ng ulo nito para iduyan ito. Ito ay parang isang hadlang, na humaharang sa makalangit na kidlat. Ang higanteng martilyo ay kumislap ng kidlat, at ang mamamatay tao sa likod nito ay sinamantala ang pagkakataon na sumugod. Boom, ang itim na martilyo, na sinamahan ng mga guhit ng kidlat, ay bumasag patungo sa bulwagan ng malakas. Ang bulwagan ay agad na nabasag sa mga piraso, at ang mga brick ay lumipad kung saan-saan. Ang mga mukha ng magkapatid na sina Ding, Jiaosu, Chin Lei, at iba pa ay agad na nagbago, at sabay-sabay silang sumigaw. Pinakamatanda na kuya, Boss Dixon. Alex, napasigaw si Ding Yu sa sakit, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at nahulog sa lupa ang letigo sa kanyang kamay. Umindayog ang maselang katawan ni Ding Yu at namutla ang mukha. Nagpipigil din ng hininga ang mga tao sa paligid. Sa pamamagitan nito, kahit isang taong bakal ay madudurog sa isang meat-patty. Biglaan, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang biglang kumislap sa bulwagan at diretsyong bumaril sa mga ulap. Napuno din ang langit ng galit na kulog at kidlat.
Ang ginintoang liwanag ay naging mas malakas at mas malakas, na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa isang ginto at nakasisilaw na paraan. Biglang may tumingin sa langit at sumigaw sa alarma. Tingnan mo, sa ginintoang liwanag sa kalangitan, isang malaking pigira ng tao ang makikita. Ang pigira ng tao ay unti-unting naging malinaw sa hangin, isa talaga itong malaking golden armored warrior. Agad, ang magsasaka sa lupa ay natigilan, at ang kanyang isip ay nablangko. Iniunat ng golden armored warrior ang kanyang kamay sa hangin. Boom, sa isang nakakapang-inig na pagsabog, ang kidlat sa himpapawid ay napalitan ng isang walang katulad na malaking thunderlight sword na hinawakan niya sa kanyang kamay. Ang mga madilim na ulap ay gumulong sa kalangitan habang ang mga kidlat ay umiikot sa paligid ng gintong nakabaluti na mandirigma, na tila sila ay mga Diyos. Ang golden armored warrior ay humakbang pasulong at mabangis na iniwagayway ang thunderlight sword sa kanyang kamay. Boom, sinasabayan ng tunog ng pagkaluskos ng mga dekoryenteng ilaw, ang thunderlight sword ay bumagsak mula sa langit na may lakas na maaaring magwasak sa kalangitan at mapatay ang lupa. Agad na umungol ang demonyong lobo at itinaas ang higanteng martilyo upang salubungin ito. Gayunpaman, ang Thunderlight Sword ay parang pagputol ng tofu dahil direkta nitong nahak sa bahagi ang itim na bakal na higanteng martilyo, kaagad pagkatapos, ang lakas nito ay hindi nabawasan habang naglalabas ng laslas pababa mula sa ulo ng demonyong lobo, nahati ito sa kalahati. Boom, kasabay ng napakalaking pagyanig sa lupa, isang nakasisilaw na puting liwanag ang bumungad sa lupa, halos mabulag ang mga mata ng mga tao, dahilan para wala silang magawa kundi ipikit ang kanilang mga mata. Matapos lumipas ang puting liwanag, iminulat ng mga tao ang kanilang mga mata sa takot, natulala na lang sila sa eksenang nasa harapan nila. Ang buong Wang residence ay nasunog na itim, at ang katawan ng demonyong lobo ay hindi matagpuan, nag-iiwan lamang ng mga sunog na piraso at piraso, tungkol naman sa 12 ng itim na bakal na martilyo, sila ay naging tinunaw na bakal, na nagbubuga ng itim na usok. Ang lupa sa loob ng 100 metrong radius ay ganap na itim. Ang mga taong nakatayo sa lupa ay nasunog na rin at naging abo, hindi alintana kung ang lalaking nakaitim na damit, ang Golden Core Stage Assassin, o ang Treasure Hunter, na wala silang lahat. Isang bugso ng hangin ang dumaan, at hindi mabilang na itim na abo ang lumipad mula sa lupa. Parang impyerno, ang Golden Armored Warrior sa himpapawid ay naglaho rin at naging isang sinag ng gintong liwanag, lumipad ito ng pabilog sa hangin at damapo sa mga kamay ng isang figurang nakatayo sa gitna ng nasuyong lupa. Binuksan ni Alex Dixon ang kanyang palad, at nahulog sa kanyang palad ang isang maliit na gintong espada, sa isang iglap, nawala ito sa kanyang palad. Inangat niya ang ulo niya at malamig na tumingin sa paligid. Ito ay patay na tahimik. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid at takot silang tumingin sa kanya. Biglang bumalik sa katinoan ang magkapatid na Ding at nagsisigawan na may luha sa mga mata. Boss Dixon, nagtagumpay ang iyong artifact forging? Oo, bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at inalis ang malamig na tingin sa karamihan. Kahit na pinipino niya ang mga magic weapon sa bulwagan, alam niya ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo ng malinaw. Eldest senior brother, you're too amazing, puno ng paghanga ang mukha ni Chin Lei. Tuwang-tuwa siya na sumasayaw siya sa tuwa, na para bang nagpino siya ng isang magic treasure sa kanyang sarili. Nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Han Yun at sinabing may mapait na ngiti, sa wakas ay nagtagumpay na ako, Alex, paulit-ulit mong nalampasan ang aking imahinasyon. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa mga tao. Gusto mo ulitin ang kayamanan? Walang pakialam at walang emosyon ang tono niya. Gayunpaman, sa pandinig ng karamihan, ito ay tila isang anteng-anteng ng kamatayan. Maraming tao ang nakaramdam ng lamig sa kanilang likod, at hindi nila maiwasang manginig. Plop, ang ilang mga tao ay hindi nakayanan ang napakalaking presyo at napaluhod. Kasunod nito, parami ng parami ang mga tao na sunod-sunod na lumuhad sa lupa, nakadapa sa lupa, hindi nangangahas na tumingala. Natahimik ang paligid, ang itim na masa ng mga tao ay lumuhad sa lupa habang ang dalawang kamay ay nakadapa. Walang nang ahas na tumakas, at higit pa rito, walang nang ahas na maglagay ng anumang nangyayari, lahat sila ay parang mga tupa sa harap ng isang leon, at maliban sa pagluhod sa lupa, walang ibang paraan upang makatakas.
Hindi sila nang ahas na magsalita, at magagamit lamang ang kanilang mga aksyon upang ipahayag ang kanilang pagsumite kay Alex Dixon. Pinaihit ni Zhao Su ang kanyang payat na baywang, at lumakad na may ngiti sa kanyang mukha. Alex, alam kong magtatagumpay ka, nasa kanyang mukha pa rin ang karaniwang kaakit-akit ng ngiti, ngunit may bahid ng paggalang at pambabala sa kanyang tono. Umiling si Alex Dixon at sinabing, limitado ang mga materyales dito, at maraming magic treasures ang ginamit, hindi sapat ang antas ng cultivation ko, kaya pilit kong pinipino ang isang Earth Immortal Magic Treasure, kaya nag-trigger ako ng kidlat na kapighatian, sa kabutihang palad, hindi ito isang malaking bagay. Nang humina ang boses niya, natigilan ang lahat. Maging ang magkapatid na Ding, Han Yun, at iba pa ay natulala sa lugar. Ano, isang kayamanan sa Earth Immortal Realm. Ayon sa mga alituntunin ng Artifact Forging, ang mga magic treasures na pinapino ni Cultivator ay karaniwang isang antas na mas mababa kaysa sa kanya. Sa karamihan, sila ay nasa parehong antas. Halimbawa, ang Cultivator, na nasa yugto ng Nascent Soul, ay maaari lamang ganapin ang mga magic weapon sa yugto ng Nascent Soul o mas mababa, kung hindi, kahit na pino ang magic treasure, hindi ito makokontrol, baka mag-backfire pa ito sa may-ari nito. Para naman kay Alex Dixon, nasa Nascent Soul level lang siya. Tumalon siya ng dalawang magkasunod na antas, nilalakaran ang yugto ng Soul Formation, at nagpadala ng nagpino ng Earth Immortal level magic weapons. Hindi. Maaari na itong tawaging isang divine artifact, ito ay sadyang nakakagulat, higit pa rito, ang paggawa lamang ng artifact sa oras na ito ay sapat na upang yumanig ang langit at lupa, at nagplano pa siyang magpino muli sa susunod, anong uri ng nakakatakot na banal na artifact yun? Kabanata 954 isang bakas ng pag-aalala ang sumilay sa mga mata ni Zhao Su. Alex, bagaman ang banal na sandata na ito ay makapangyarihan, natatakot ako na medyo mapanganib na gamitin ito. Alam ni Alex Dixon na nag-aalala siya na hindi niya makontrol ang banal na sandata na ito, kaya nakangiti niyang sinabi. Hindi mahalaga, sumanib na sa akin ang Sword Soul, at konektado ang spiritual sense, nandito pa rin ang kaluluwa ko, at kung mamatay ako, mamamatay din ang Sword Soul kasama ko. Sa sandaling humina ang kanyang boses, ang mukha ni Han Yun ay napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ano, nagpino ka na ng Sword Spirit? Ngumiti si Alex Dixon at Tuma NGO. Ang mga tao sa paligid ay tila natama na naman ng kidlat, at natigilan sila sa lugar. Espiritu ng espada, ito ang pinakamalakas na pag-iral sa lahat ng magic weapons. Lahat ng mga cultivator na pinangarap ni Cultivator. Hindi na ito magic weapon, kundi isang artifact spirit na may sariling kamalayan. Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na tao ay biglang natauhan, isa pala talagang sword spirit ang Golden Armored Warrior na nakita nila sa ere. Hindi lang pinapino ni Alex Dixon ang isang espiritu ng espada, ngunit nakipagsanib din siya sa espiritu ng espada. Isang may espada, higit pa rito, nakilala na ng sword spirit ang amo nito, at ibinahagi nito ang katawan nito kay Alex Dixon, ito ay ipinanganak mula sa kanyang dating na enerhiya, at silang dalawa ay isa, ito ay ganap na tapat sa kanyang amo. Kahit na si Alex Dixon ay nasa yugto pa lamang ng Foundation Establishment, hinding-hindi nito malalaman ang amo nito, isasakripisyo pa nito ang sarili para protektahan ang amo nitong anumang oras. Kahit na hindi kumilos si Alex Dixon, isang sword spirit lang, na umaasa sa sarili nitong spiritual sense para patayin ang isang Golden Core Stage powerhouse, ay walang hirap gaya ng pagbuga ng alikabok. Ang mga mata ng maraming tao ay agad na nagsiwalat ng mga hitsura ng inggit. Ang mga espiritu ng sandata ay maaaring makatagpo lamang ng pagkakataon, ngunit hindi hinanap, maraming cultivator, kahit na nag-cultivate siya sa Golden Immortal Realm, kahit na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pagpino ng mga artifact forging, hindi niya magagawang ganapin ang isang weapon spirit, ngunit talagang nagtagumpay si Alex Dixon sa isang lakad. Muling ibinaba ng mga nakapaligid na tao ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga noo ay nakadikit sa lupa. Sa pagharap sa gayong makapangyarihang eksperto, hindi na sila nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na pagsuway. Malamig na iniwas ni Alex Dixon ang kanyang tingin sa karamihan, sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang pagpuksa sa buong Three Rivers Town ay isang bagay lamang ng kanyang kamay.
Sa sandaling ito, nanginginig na lumakad pasulong ang isang matandang lalaki at magalang na lumuhad sa lupa. Master Dixon, ako ang patriarch ng lahat ng cultivation family sa Three Water Town, taos-puso kaming sumasamba sa iyong kapangyarihan. Bagaman ang pamilya Wang ay nasa Three Water Town din, maraming pamilya ang walang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilya Wang, at walang mga interes na kasangkot. Taos-puso akong hinihiling kay Master Dixon na maging mapagbigay at hayaan tayong mabuhay. Si Alex Dixon ay itinaas ang kanyang mga mata at sinulyapan sila. Pagkatapos ay malamig siyang humarap at sinabi, "Ikaw ang alkalde, noong nililinang ko ang aking magic treasure, ano ang iyong plano para sa mga taong nagtatakang muli ang kayamanan?" Nagulat ang matanda at mabilis na sinabi, ang mga taong ito ay naglakas loob na saktan si Master Dixon, ang kanilang mga kasalanan ay hindi matatawaran, agad kong iimbestigahan ang buong bayan, kung may taong sumali sa treasure hunt, hindi siya mapapatawad, lumpo, kanyang kultibasyon at parusahan siya ng mahigpit. Pilayan ang kanilang cultivation base. Ito ay maaaring ituring na isang matinding parusa para sa cultivator. Matapos ang matandang patriarka, ang mga taong nakaluhod sa lupa ay walang anumang nangyayaring magsalita, ang ilan sa kanila ay may mapupulang mukha, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Nasa harapan nila ang mga guho ng pamilya Wang, ito ay isang aral. Kung ayaw nilang maulit ang mga pagkakamali ng pamilya Wang, mababayaran lang nila ang kabayaran sa kanilang ginawa. Ang mga nakilahok sa treasure hunt ay pawang mga malalakas na lalaki sa bahay. Matapos pakinggan ang parusa ng patriarka, lahat sila ay labis na nagsisi, para naman sa mga nais lamang kunin ang kayamanan, ngunit walang lakas ng loob na kumilos, gumaan din ang pakiramdam nila, napabuntong hininga, nababalot ng malamig na pawis ang likod niya. Si Alex Dixon ay kalmadong ibinaling ang kanyang tingin sa karamihan. Alam niya sa kanyang puso na ang matandang patriarch na nagkusa na parusahan siya ay walang iba kundi isang takot sa kanyang sariling kapangyarihan. Kung hindi pinarusahan ng matandang patriarch ang mga taong ito, siya ay personal na kumilos, at marahil ay nawasak pa ng Three River Town ang kanilang pamilya. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, ikaw ang namamahala sa pamamahala ng mga pamilya sa Three Water Town, ngunit hindi mo sila pinigilan ngayon, pinayagan silang pumasok at agawin ang mga kayamanan, halatang nabigo ka sa iyong tungkulin, kung ganoon, hindi mo na kailangang pangasiwaan ang mga tao ng Three Water Town. Nanginig ang katawan ng matandang patriarka, at ang kanyang mukha ay namula, gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano sa huli, nakaluhod lang siya sa lupa at sinabing habang nakayuko. Master Dixon, patawarin mo ako sa aking pagpapabeya sa tungkulin. Sa katunayan, hindi niya napigilan ang mga ito nang makita niyang hindi mapakali at sinusubukang bawiin ang kayamanan. Dahil mayroon siyang sariling makasariling motibo, ang pamilya Wang ay bumagsak, at ang natitirang mga taong bayan at mga pamilya ay hindi magawa ito, kung ang mga taong bayan ay nagtagumpay sa pag-agaw ng kayamanan, kahit na anong pamilya ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng Three Rivers Town. Ang Three Water Town ay may isang makapangyarihang pamilya na namamahala, kaya ang mga tagalabas ay hindi mangangahas na baliwalain ito. Si Zhao Su at ang iba ay tahimik na nakatayo sa likod ni Alex Dixon, nakikinig sa kanyang pakikitungo sa mga taong bayan. Ibinaling ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at nakita ang ilang taong nakaluhod sa pinakadulo ng karamihan, malakas na tawag niya. Song Renqing, lumapit ka, nagulat si Song Renqing, itinaas niya ang kanyang ulo sa takot at mabilis na nagpaliwanag, Dixon Master Dixon, ang aming Song family ay isang mababang uri ng pamilya sa bahay, talagang hindi kami sumali sa treasure hunt. Pwede ka munang umakyat, walang pagpipilian si Song Renqing kundi yumuko at lumakad pasulong ng may nanginginig na mga paa, lumuhod sa lupa. Alex Dixon said, mula ngayon, ikaw na ang magiging patriarch ng Three Rivers Town, ikaw na ang mamahalin sa lahat ng pamilya, understood? Biglang nagtaas ng ulo si Song Renqing, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, at hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita sa mahabang panahon. Pinagalitan siya ni Zhao Su, nagtanong si Master Dixon sa'yo, sagutin mo kaagad. Noon lang tila natakot si Song Renqing sa kanyang talino, nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Master Dixon, ang aming Song family ay isang humihinang pamilya sa bahay, sa usapan ng lakas ng pakikipaglaban,
Hindi kami may kukumpara sa ibang mga pamilya, kami ay sadyang walang ginagawang pangunawa sa buong pamilya ng paglilinang, ng bayan. Upang maging patriarch, ang pamilya ay dapat magkaroon ng malaking impluensya, at ang lakas nila sa pakikipaglaban ay hindi rin mababawasan, kung hindi, ang ibang pamilya ay hindi magpapasakop sa kanila, lalo na't hindi sumusunod sa kanilang mga utos. Ang matandang patriarch ng mga Liu ay mula sa mga Liu, kahit na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng Wang family, siya ay may kalamangan sa bilang, siya lang ang pamilya sa bahay na nakakagawa ng mga table tasks. Ang lahat ng mga taong bayan sa bayan ay bumibili ng mga table tasks mula sa pamilya Liu, at ang pamilya Wang ay nangyayari din ng mga tableta mula sa pamilya ni Liu. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang maging patriarka ng mga Liu. Tulad ng para sa pamilya ng kanta, maaari lamang silang nasa ilalim ng pyramid sa bayan. Maliliit na negosyo lang ang kaya nilang gawin para kumita. Nagbubulungan ang mga taong nakaluhod sa lupa. Obviously, hindi sila kumbinsido. Kadalasan, hindi mataas ang tingin ng buong bayan sa Song Clan. Ngayon, hinayaan talaga nilang pamahalaan ng Song Clan ang buong bayan. Sino ang makumbinsi? Sinabi ni Alex Dixon, huwag kang mag-alala, ang Song family ang namamahala sa Cultivator family sa ngalan ko, kung sino man ang tumanggap nito. Habang nagsasalita siya, iniwas niya ang tingin niya sa karamihan. Ang mga tumatangging tanggapin ng aking hamon ay agad na malilipol. Nang matapos siyang magsalita, tumahimik kaagad ang mga nakaluhod sa lupa, wala na silang lakas ng loob na magsalita pa habang nakadapa sa lupa sa takot. Saglit na nag-isip si Song Renqing, at sinabing may mapait na ngiti, maraming salamat sa tiwala ni Master Dixon sa pamilya ng kanta, handang isakripisyo ng pamilya ng kanta ang kanilang buhay para kay Master Dixon sa palabas, kaya lang ang ugat ng kanta, ating Song family ay masyadong mahina. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ang tinatawag na root bone ay walang iba kundi isang pundasyon, sa napakaraming Golden Core Cultivators, lahat kaya ay may likas na espiritu ng buto, kaya lang may pagkakamali sa pamamaraan ng paglilinang, at saka, kung walang magandang kalidad na mga table tasks para sa pagpapainit ng katawan, ito ay tulad ng pagtatanim ng mga puno at paggamit ng mababang pataba. Bakas sa mukha ni Song Renqing ang hiya, kailangan niyang aminin na tama si Alex Dixon sa bawat salitang sinabi niya, ang pamilya ng kanta ang pinakahuli sa bahay, at sila ay may manipis na pamilya, hindi sila makabili ng mga spirit pills para sa body tempering, bilang karagdagan, ang pamamaraan ng paglilinang ng pamilya Song ay karaniwan din, sa katagalan, humihina at humihina ang Song family. Kabanata 955 sabi ni Alex Dixon, maraming body tempering pills sa treasure vault ng Wang family, masyadong mababa ang grade nila para sa akin, at hindi ko na kailangan ng mga ito, pero para sa Song family, hindi ito magiging problema para sa kanila. Upang gamitin ang kanilang mga buto ay maaaring gamitin ang mga ito kung gusto mong makita kung alin ang angkop. Natigilan si Song Renqing, na parang hindi makapaniwala, tuwang-tuwa siyang nagsalita, Master Dixon, para talaga sa Song family ang mga table tasks at kayamanan sa bodega. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon, tunay na maraming magagandang pills sa bodega ng Wang family. Ngunit ang mga pills na ginawa niya ay daan-daang beses na mas mahusay kaysa sa mga pills na ito, kaya hindi niya ito kailangan. Tulad ng para sa natitirang mga middle-grade magic weapons, ang mga ito ay parang basura sa kanya, at hindi na niya kailangan ang mga ito. Ngunit para kay Cultivator, ang mga tabletang ito at mahiwagang kayamanan ay mahalagang mga kayamanan lamang, sapat na sila para gawing makapangyarihang pamilya ang Song family sa Three Water Town. Si Song Renqing ay walang katulad na nasa sabik, inihagis niya ang kanyang mga kamay sa lupa at patuloy na nakayuko. Salamat, Master Dixon, laging tatandaan ng Song family ang kabaitan ni Master Dixon, I swear to the heavens that I will take good care of Sanshui Town for you, kung may utos si Master Dixon, the Song family will do anything to help you. Sa oras na ito, itinaas ng matandang patriarka ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses, Master Dixon, ang potensyal na enerhiya sa bahay ay natuyo, natatakot ako sa lugar na ito ay hindi angkop para sa pagtatanim. Ayos lang kinawayan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hiniling sa isang tao na dalhin si Song Renqing sa bodega. Bagaman naubos na ang enerhiya sa Three Water Town, wala tayong dapat ikabahala. Pagdating ng panahon, magtatayo ako ng spirit gathering formation, sa loob ng isang taon, dahan-daang mababawi ang spirit energy sa Three Water Town.
Nagkalat din ng mga natitirang tao na may dumi at dumi sa mukha, maraming pamilya ang napuno ng panghihinayang, talagang hinayaan nila ang pamilya ng kanta, na nasa ilalim ng bahay, na kunin ang prutas na ito. Dahil din sa sobrang pagmamalaki nila, noong unang dumating si Alex Dixon sa bahay, hindi man lang siya tiningnan ng mga ito bilang isang tagalabas, kaya naman pinalampas nila ang napakagandang pagkakataon. Ngayong bumagsak na ang pamilya Wang, malamang na pagkakataon na ng Song family na bumangon sa darating. Ang ilan sa kanila na karaniwang minamaliit ang pamilya ng kanta ay agad na nagpapadala ng mga tao sa pamilya ng kanta upang magbigay ng mga regalo para pabor sa kanila. Ang pagkuha sa mabuting panig ng pamilya ng kanta ay kapareho ng pagkuha sa mabuting panig ni Alex Dixon. Si Song Renching ay walang katulad na nasa sabik, matapos dalhin ang Song family sa bodega para kumuha ng ilang mga table tasks, dinala niya ang buong pamilya para pasalamatan si Alex Dixon. Pagkatapos nito, inayos niya ang pinakamagandang tirahan sa bahay at magalang na inanyayahan si Alex Dixon na nananatili doon. Naubos din ni Alex Dixon ang maraming spirit energy sa kanyang artifact forging, kaya bumalik siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Iniunat niya ang kanyang kamay, at isang malabong gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, ito ang espiritu ng espada na kasama niya. Ang espiritu ng espada ay nalinang na sa isang espiritong katawan at konektado sa kanyang isipan. Napakaraming panganib sa paggawa ng artifact ngayon lang, kung hindi dahil sa newest stone, natatakot ako na hindi ko na mapino ang isang espiritu ng espada. Napatakip ng palad si Alex Dixon at naka-cross-legged sa kwarto para magpahinga. Natakot na siya sa balita ay nakarating na kay Dixon Yulong, hindi niya inaasahan na kailangan niyang sumugod sa Green Sky Realm sa lalong madaling panahon ngayong nakipagsanib puwersa siya sa Voodoo Race. Binalak ni Alex Dixon na magpahinga ng isang gabi at pumunta sa Azure Sky Realm kinabukasan. Sa loob ng Azure Sky Realm, sa gitna ng isang nayon, umalingaw-ngaw ang siga, isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng maskara at walang hubad na dibdib ang nakapalibot sa apoy. Hawak nila ang mga kahoy na tinidor sa kanilang mga kamay at sumayaw sa paligid ng apoy sa kakaibang paraan. Mayroon ding 5 malalakas na lalaki na may suot na maskara na may berdeng mukha at pangil, na binubugbog ng malakas ang mga katad na tambol. Nakaupo si Dixon Yulong sa isang mataas na plataporma, nakatingin sa apoy na may malamig na mga mata. Great Elder, hindi ko akalain na si Alex Dixon ay hindi napatay ng kidlat na kapighatian. Ngunit sa halip ay ginawang isang walang katulad na kayamanan, kahit isa sa aking 4 na dakilang tagapag-alaga, ang demonyong lobo, ay ginawa niyang abo. Ngayon, parang hindi natin papatayin si Alex Dixon ng buong lakas, natatakot akong patayin din niya tayo. Ang dakilang elder ay nakaupo sa gilid na may taimtim na ekspresyon, tinitigan niya ang bonfire at dahan-daang nagsalita. Bagamat makapangyarihan siya, may mga pagkakataon pa rin na 100 sekreto ang nawawala. Naglagay na ako ng chess piece sa tabi niya, oras na para gamitin ito. Nilingan ni Dixon Yulong ang kanyang ulo at sinabi sa isang malalim na boses, Great Elder, maaaring mangyari alang ang aking mungkahi at anyayahan ang banal na hayop ng Wizard Tribe na lumabas, kung hindi, kasama ang banal na sandata sa kamay ni Alex Dixon, hindi tayo magiging kayang gawin sa kanya ang lahat. Napakadakila ng kapangyarihan ng Divine Beast, natatakot ako na kapag nailabas na ito, mawawasak ang buong Azure Sky Realm. Kumunat ang noo ni Great Elder, masyadong delikado ang bagay na ito, dapat muna nating gamitin itong chess piece at pagkatapos, maghintay ng pagkakataon. Boom, isang bola ng apoy ang bumaril sa langit. Ang matipunong lalaki na nakapalibot sa apoy ay nagpakawala ng kakaibang sigaw habang hinahawakan niya ang buhay na tupa, buhay na manok, buhay na kuneho, at iba pang buhay na nilalang at itinapon sa apoy. Agad na sumabog ang apoy at ang pulang apoy ay unti-unting naging kakaibang madilim na kulay. Sa kalagitnaan ng gabi, nakaupo si Alex Dixon na naka-cross-legged sa lupa, at damaloy ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng mahinang tunog ng mga yabag, at ang kanyang chi ay napakapamilyar. Dahan-daang iminulat ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at nakita si Zhao So na nakasuot ng manipis na puting pajama, at tinulak niya ang pinto at mapang-akit na pumasok. Tanong niya, bakit mo ako hinahanap? Fine, hindi ba kita pwedeng hanapin? Binigyan siya ni Zhao So ng isang mapang-akit na tingin at naglakad palapit, napakabait mo sa akin,
at binigyan mo pa ako ng snow silkworm armor ng wizard tribe, hindi ba ako makapagpasalamat sa iyo? Walang sinabi si Alex Dixon, naka-cross-legged siya sa lupa at tahimik na tumingin sa kanya. Naglakad si Jiao Su sa gilid niya at tumingkayad para sundutin siya. Sa kalagitnaan ng gabi marunong ka lang mag-meditate, hindi ka ba nakakaramdam ng pagkabagot ng ganito? Anong nakakatamad dito? Mahinang sabi ni Alex Dixon. Isang malabong rosas na halimuyak ang umagos mula sa katawan ni Jiao Su, ang kanyang buhok ay kalahating basa, at may mga transparent na patak ng tubig sa kanyang balat, halatang kakaligo lang niya, maging ang kanyang nakikita ay ang kalahating tuyo at kalahating basa, at nakikita ang kanyang katawan. Nakasuot siya ng low-cut nightdress na walang suot na paa, at ang kanyang jade na paa ay puti na kasing taba, pinong at katanji tanging. Napasulyap lang si Alex Dixon bago niya kalmadong binawi ang tingin. Biglang tumabi ang malambot at maamong katawan at diretsyong sumabit sa braso niya. Dahil wala rito ang iyong asawa, bakit hindi tayo gumawa ng ilang masasayang bagay? Si Jiao Su ay parang sawa, halos dam-aikit sa katawan ni Alex Dixon, pasabog ang eksena. Ngunit si Alex Dixon ay parang isang matandang monghe sa pagmumuni-muni habang siya ay naka-cross-legged sa silid at hindi gumagalaw. Nang biglang kumislap ang mga mata ni Jiao Su na may pulang ilaw at malapit nang sumunggab sa kanya. Biglang inabot ni Alex Dixon ang kanyang kamay sa napakabilis na bilis at tinusok ang noo ni Jiao Su gamit ang kanyang daliri, isang bakas ng enerhiya ang mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Sa isang segundo, biglang naging mabangis ang mukha ni Jiao Su, namula ang kanyang mga mata, at ibinuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng mahinang sumisit na tunog. Bang! Bumaba si Alex Dixon gamit ang kanyang daliri, at nang malapit na niyang isubo muli ang kanyang daliri, si Jiao Su ay parang bukal, mabilis na bumaril ng 4 hanggang metro at dam-aikit sa dingding na parang tuko, mabangis na nakatitig sa kanya. Isang layer ng itim na gas ang biglang lumitaw sa kanyang orihinal na makatarungan at maislan na mukha, mayroong ilang mga kakaibang rune sa itim na gas. Hindi ko talaga inaasahan na matutuklasan mo talaga ito. Ang boses na lumabas sa bibig ni Jiao Su ay talagang hindi niya orihinal na boses, sa halip, ito ay isang mababang boses ng lalaki, tulad ng isang halimaw mula sa impyerno. Dahan-daang tumayo si Alex Dixon at malamig na sinabi, bago ako kumilos, umalis ka sa katawan niya, hehe, mabangis ng inisya ni Jiao Su, kung gusto mong umalis ako, patayin mo siya kung may kakayahan ka, pero huwag mong kalimutan, mahigit 10 taon na akong naninirahan sa katawan niya at matagal na akong sumanib sa kanyang banal na kaluluwa, maliban kung siya ay mamatay, walang sinuman, pwede mo akong palabasin. Abangan ang susunod na kabanata.